So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintandel ng mga vlogger baka kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at saka sa Marcos Administration sa katagalan baka bayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Alright, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, alam na ho nating lahat na kung saan i-check muna natin kung sino nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ring listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. May siyang 89 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal, may siyang 83 na mga comments. Aing Gimentiza, may siyang 14 na mga comments. Julie Pintor, may siyang 29 na mga comments. And Moonflower, may siyang 28 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. And also, maraming salamat po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscal Lante, Raceter Roel, and Biabi Bar. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Marilyn de los Santos, nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. And also, i-greet natin ang happy birthday. Happy birthday si kay Ma'am Carmen Villaflor na nandyan sa Toronto, Canada. Sabi niya mga kabayan, nauwi daw siya sa Pinas to attend the rally this coming May 17 doon po sa Liwasang Bonifacio. Siya nga pala, dito po sa ating mga bagong viewers, baka hindi lang alam mga kabayan, meron po tayong rally na mangyayari dyan sa Liwasang Bonifacio this coming May 17. Yan po ang ating panawagan po na paparesignin natin si BP Inday Sara. Okay, so once again, May 17. So uwi po si Ma'am Carmen Villaflor mga kabayan. And also happy birthday kay Jeffrey Idon na siya po ang anak ni Henry Idon. Nandiyan rin po ang ating po mga early birds or lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Len Gonzalez, Moonflower, Emmy Mapalad, Juan Omega. Nandyan rin po si Four Lovely Grandma from California also. And hi to Eduardo Cartera, Liani Red, Rose Guevara, Mira Grace Secretaria, and hi to Shyness from Singapore. Okay, so before anything else, baka po kasi makalimutan ni Sir Ivan, i-greet po natin po ating mother at saka ating wife makabayan ng Happy Mother's Day. Lalo na sa aking wife makabayan. Of course, love ko yan. Di ba, Mami? Hindi po pwedeng matulog si Mami kapag hindi po mag-I love you si Sir Ivan. Okay? So again, Happy Mother's Day po sa lahat. Makabayan ko, alam nyo, may nakaabot kasi na balita kay Sir Ivan na kung saan ang baho po ni Hitad makabayan, abay alam nyo po, grabe pala na meron pong honestly di umano na kung bakit hindi natin po alam na kung nasaan, di ba sabi nga sa balita noon, mga sabi-sabi makabayan, di ba namatay daw yung husband po ni Hitad makabayan, yung Black American niya na kasama noon, kasi nga
Ayon daw kay sa isang vlogger na si Mima Alicia Makabayan. Actually kaibigan natin 'yan. Na meron kasi nag-forward sa kanya, nag-email sa kanya, narangalan po na anonymous sender, anonymous lover Makabayan, na kung saan nag-forward sa kanya ng mga documents, mga credentials, mga mga sensitibo po ng informations, pinorward sa kanya. Ito po'y patungkol po kay Hitan Makabayan. Ay itong information na to talaga pong nakakagulat. Kasi nga Makabayan ko, di ba dyan po sa vlog po ni Hitad, parang feeling ang linis niya Makabayan, parang feeling ang linis niya. Pero alam ho natin na marami po talagang baho po na itinatago itong si Hitad. Like for example, na yung trabaho niya noon doon sa Cebu City, na kung saan siya po daw ay isang pukpok noon Makabayan. Yan po ipinakalat po sa kaibigan po ni Epifanio Labrador. Ngayon naman po, sabi po ni Mima na meron daw nagbigay sa kanya ng isang documents with pictures Makabayan last November 3 if not mistaken. So pero bago lang po niya nakita Makabayan, so nung time po na naghalog siya sa kanyang mga email, nakita niya doon sa kanyang spam emails Makabayan, meron palang nag-forward sa kanya na very sensitive po na information tungkol dito kay Hitad. Kasi daw, sabi po doon sa information at saka sa investigation nga, kasi nga meron pong forensic na report na inilabas Makabayan, siguro Makabayan, baka galit po yung pamilya po ng husband noon ni Hitad dito po kay Hitad Makabayan, kasi nga allegedly, ito daw ay pinoison niya. Unti-unti pinoison Makabayan. So ayon po dito sa lumabas po na report, forensic report po doon sa hawak po na dokumento po ni Mima Makabayan, na ito daw ay allegedly poison ni Hitad. Buti nilang lumabas ito Makabayan. Pero nakita ko rin po ito doon po sa vlog po ni Takero, which is sabi niya Makabayan, kaya daw hindi ito ipinakita muna ni Mima fully ang yung document, kasi nga 'di ba kung sino bang nakita doon sa vlog po ni Mima, 'di ba? Meron siya ipinakita po na folder Makabayan. Pero siyempre, yung document na gin-print out niya, photocopy, hindi niya muna ipinakita Makabayan, kasi nga siyempre in-advise siya ni Takiro na dapat mag-consult muna sa mga legal expert. Kasi nga baka hindi natin alam, ito po alam ho natin itong utak po ni Hitad Makabayan na may pagkauhog talaga yan, baka kasi kakasuhan po itong si Mima. Baka trap ho yun, baka kung ipakita kaagad yun ni Mima, yung dokumento na yun, baka mabaliktad siya Makabayan. So maganda yung ginawa po ni Takiro na in-advise muna si Mima na wag mo na ilabas po publicly yung mga dokumento. So dapat talaga kakausapin na muna ni Mima yung mga may alam dyan Makabayan. So yan po talaga talang kaabang-abang no. Alam nyo itong si Tad, order na po natin, parang ang linis-linis niya dyan sa kanyang vlog Makabayan. Parang wala siyang bahay dito na mga itinatago po ng mga baho. Pero naalala ba natin na yan po ay sinabi ko na noon Makabayan, I think year ago na yata. Sino ba dito yung mga matagal na dito na kung saan naalala po na napag-usapan natin na itong si Hitad, kinanta siya ng kanyang classmate noong Makabayan. Actually, hindi full classmate, pero sila kapitbahay po sa room Makabayan. So, minsan classmate sila, minsan hindi, kasi siguro meron silang subject Makabayan na kung saan magkakasama po niya itong si Hitad. Merong itinago yun, kasi nga mahilig daw itong si Hitad na mang-agaw ng boyfriend Makabayan. Naalala ba natin yan? At saka kasunod niyan, 'di ba sinabi ko rin sa inyo na ukol po sa base po sa aking nakalap na information, na ito pong si Hitad Makabayan, nag-aral siya ng ComSci. Pero hindi niya ipinagpatuloy Makabayan. Nagpatuloy siya dito ng ibang kurso, which is yung pong tungkol sa nursing. Hindi natin alam kasi hindi naman kasi nakita doon sa information Makabayan, which is nagugulo natin, hindi doon nalakip na siya by graduate or hindi. Pero nalaman ni Sir Ivan, ito po ay galing po information po sa isa sa ating mga viewer Makabayan, sabi niya na si Hitad nagpunta daw dyan sa California sa US bilang isang caregiver Makabayan. Nagtrabaho siya bilang isang caregiver. So siyempre kung i-connect the dots natin, connecting the dots natin, ang sabi po ni Takero at saka ni Mima na yun daw na pangasawa ni Hitad, isang Black American Makabayan, siya pala ang nag-aalaga noon. Kasi nga 'di ba si Hitad, isa po siyang caregiver. So nakulik natin Makabayan. So siyempre nagkaanak sila, ayon daw ni Mima, nagkaanak sila ng isang lalaki Makabayan na ngayon ay 4 years old na. Nung time na yon na kung saan nagkasuhan na pala. Kinasuhan si Hitad
At saka ang gumawa dito ng investigation, yung mismong pamilya nung lalaki, yung husband po ni Hita Makabayan. Yung una po, kasi nga 'di ba bago na ho yang kinakasama ngayon ni Hita Makabayan. So doon po sa bagong kinakasama ni Hita, bantay-bantay. Baka gorgorin ka rin eh. 'Di ba? So ito kasing si Hita Makabayan, dapat talaga nating kurot itong gunggong na to. Bakit lang inis na yan sa ko dito Hita? Bakit? At least nalaman natin dito ang kanyang baho dahil po dito sa dokumento po na hawak ngayon ni Mima Makabayan. At yan talaga ay kaabang-abang. Ngayon, isunod natin Makabayan. Bakit sa Ivan? Di ba nung after po na sinabi ni PBBM na ito pong si Morales Makabayan, kasi nga that is 2 days ago, di ba, nagkaroon dito ng ambush interview si PBBM. So tinanong siya ng isang reporter Makabayan kung ano ang kanyang mga sabi tungkol doon sa Senate hearing na hinawakan ni Bato, yung tungkol kay Jonathan Morales na isang ex-PDEA agent Makabayan. Di ba sinabi niya na isang professional liar, ikunumpara ni PBBM na siyang joke box Makabayan. Joke box, ibig sabihin, di ba alam mo natin yung joke box, yung medyo luma na po or yung mga may edad na po Makabayan. Katanong kasi Ivan. Yung mga may edad na po, di ba? Yung joke box, para siyang washing machine Makabayan. Para siyang boxes siya. Nung una kasi ang joke box, wala kasi siyang monitor eh. Wala siyang LED, katulad ngayon sa mga bagong Makabayan. Di ba mayroong LED? Noon kasi, para siyang turntable na desk Makabayan or yung maliit po na black desk. Tapos pag hulugan mo yan ng pera, hulugan ng pera, siya na po kakanta yan Makabayan. So isang joke box nga eh. So doon po inilanhuntulad ni BBM yung pong si Morales na kapag hulugan ng pera, kakanta kahit ano yan Makabayan. So ngayon, ito pong mga gunggong neto, ito po sila si Hitad, ito po sila si Sas, si Jay Sonsa, at saka mamaya po babalikan natin po ito pong si Makabayan, ito pong si Jonathan Morales, kasi nga nagsalita kaagad si Jonathan Morales. But before that, papasukin muna natin po ito si Hitad, kasi nga para hindi natin makalimutan si Hitad Makabayan. After that, siyempre normally talagang babatikosin talaga nila si PBBM kasi nga siyempre hindi nila nagustuhan yung sinabi po ni PBBM. Mukhayatang sumunod daw sa mga mukhayatang daw pinatulan na Makabayan. Pinatulan na daw ni PBBM yung mga yung mga sinabi daw ni Morales doon sa Senado at pati rin daw yung mga narinig daw ni PBBM. Pinatulan daw. Alam niyo po, mga ito si Hitad, si Sasika, si Jason Sa, para sa akin, okay po na patulan po ni PBBM ito pong mga sinabi ni Morales kasi sumusobra ng Makabayan. At alam po natin na yan po ay isang fake news, isang fraud, isang bayaran, iyan pong si Morales, pero sumusobra kasi Makabayan. Bakit sumusobra? Kasi pati nga si Maricel Soriano, di ba, idinamay Makabayan. So para sa akin, tama lang po na yan po ay pinatulan po ni BBM at narinig nila yung banat ni BBM na mismo nagsabi po si PBBM Makabayan. Maraming sumimplang. So ngayon, kasi nga galit na galit sila, meron silang inalabas po ngayon na pasabog daw Makabayan. In the coming days, bubuksan daw nila yung hawak daw ni Hitad na isang blue folder Makabayan. So yan ngayon ang kailang pananakot. Meron ang hawak na si Hitad na isang blue folder Makabayan. Ayon pa daw nila ni Sas nga ano daw nasa loob, bakit daw pasabog. Pero sabi kasi ni Hitad, baka daw makita na natin yung folder, yung mga dokumentong mga original, pati po yung mga pictures daw na sinabi noon ni Morales doon sa Senate hearing Makabayan. Meron daw mga pictures daw ni BBM at saka ni Maricel Soriano. Yan daw ay yun po yung nangyaring investigation na ginawa na isang confidential informant ni Morales Makabayan. Ayon yan ni Hitad Makabayan. Pero alam nyo po, napansin ko dito, pag-akala nila na nakalimutan natin yung pulburon video Makabayan. Pag-akala kasi ni Hitad nakalimutan natin yung pulburon video, bakit bigla silang nag-segue? Bakit silang nag-shift kaagad po ng ibang mga issue Makabayan? Bakit? Kasi nga ulit-ulitin natin itong sasabihin na yung pulburon video wala kasi yan Makabayan. Puro lang kasi yan drawing, puro lang kasi yan pananakot nila. Kaya bigla sa ngayon nag-segue, nakita sila ng opportunity na ibang issue Makabayan. Kaya ngayon, nakafocus na ngayon yung mga DBS na mga vlogger, yung mga anti-Marcos, dito na po sa Blue Book.
Ano ba yung Blue Book? Hey, itong si Morales mga kababayan, klaro ng mga klaro tayong sinungaling, no? At saka ipapakita ko muna sa inyo yung mga post ngayon ni Jason Sa, kasi nga syempre kalyado nila mga kababayan, sinakyan nila ito pong si Tad. Ang sabi po ni Jason Sa, sabi dito, ano ba ang nilalaman ng nawawalang Blue Book? Is it so damaging? Bakit worried na worried si Madam? Worried na worried daw si F. Elisa mga kababayan. Bakit naman worried si Felisa isamantalang hindi naman ho yan totoo mga kababayan? Wala pong ganong picture na according sabi daw ni Morales. Yan po ay fake news mga kababayan, pananakot lang nila yan. Parang katulad po sa pulburon video na kung saan kapag hindi na ito papato mga kababayan, biglan lang mawawala. And also sabi rin po dito ni Sas mga kababayan, mag-inventory na kayo ng mga blue folders na nawawala na kay Maharlika na. So yun po ngayon kalang pasabog mga kababayan. Well, hihintayin natin yan. Titingnan natin kung ilalabas pa talaga yan ni Hitan mga kababayan. Kapag hindi naman yan ilalabas po ni Hitan, ito talagang sirang-sira na ang pagkatao at sa credentials po ni Hitan mga kababayan at saka talagang pagtatawanan natin yan. Okay? So ngayon ipaparinig ko po sa inyo yung sinabi po ni Jonathan Morales mga kababayan, kasi nga after po sa bumanot po si PBM dito kay Jonathan Morales, pinuntahan kaagad na taga SMNI itong si Morales. Alam nyo, talagang nakikita natin dito, ito pong conspirator na to, ito pong kakunaybans po ni Morales, yung SMNI mga kababayan. Di ba halatang halata talaga eh. Mga ilang minutes lang po, or maybe 30 minutes, hindi abot ang 1 hour, meron na kaagad po na reaksyon ito pong si Morales mga kababayan. So halata talaga na talagang kakunaybans nila ito pong SMNI. Well, alam natin kasi nga sila ngayon is anti-Marcos mga kababayan. So ngayon, pakinggan mo natin po itong sinabi ni Jonathan Morales. For more details, let's hear this. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant at hinireduce ko nga doon sa sworn statement. At alam mo, ito yung no? Ito yung pagkaganito yung niya, no? Naghihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya pagkaganito yung yung kilos o pananalita ng ating Pangulo, marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihimo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan? Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Yung confidential informant, ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Okay, so tayo naman, babanatan din mga kababayan. Sabi niya, hinamon niya si PBM magpa-hair follicle drug testing mga kababayan. Magpa-hair follicle drug testing daw si PBM kasi yan daw ang panawagan po ng taong bayan mga kababayan. Dinatawag niya dito yung name po ng taong bayan. Taong bayan, iilan na naman sila mga kababayan. Ilan lang po ang nanawagan. Sila lang po, sila lang mga kababayan. At saka ilan naman yung mga DBS na DBS po ng mga supporter, mga vlogger, yung mga anti-Marcos, iilan lang po sa mga kababayan. Tapos idadawit niya yung taong bayan. Mas majority pa po, ikaw Morales, makinig ka. Mas majority pa po ang naniwala dito kay PBM. Mas majority pa po sa Pilipino ang mga sumusuporta ngayon kay PBM. Pero gagamitin po yung taong bayan. Hindi yan maganda mga kababayan. Ngayon, dapat ihamon rin po natin sila mga kababayan. Hamonin natin po itong si Morales. Dahil sabi niya, hinahamon niya si PBM na magpa-hair follicle drug testing.
Walang problema ho yan. Para sa akin, walang problema ho yan. Kahit ako pa ang maunguna na manawagan po kay BBM na magpa-hair follicle drug testing siya. As long as siya po ang mauna mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan? Dapat mauna itong si Jonathan Morales magpa-hair follicle drug testing mga kababayan. Sir Ivan, wala siyang buhok eh. Kaya nga eh. Di ba sakto naman eh, sakto naman. Hinamon niya si BBM magpa-hair follicle drug testing. Siya muna ang mauna mga kababayan. Jonathan Morales, kami po ay nananawagan, mga loyalista, pinklawan, mga didis na mga matitino, at ang taong bayan. Ikaw muna ang mauna magpa-hair follicle drug testing. Deal? Kapag wala pong hair follicle drug testing, hindi po ako manawagan kay BBM. Okay ba yun? Sakto naman yun eh. Paano yan, Sir Ivan? Wala siyang buhok eh. Sa kanya kung saan niya kukunin makabayan. Pero dapat dito, wala siyang buhok eh. So, ikis. Hindi pwede yun. Hindi tayo manawagan po kay BBM. At saka, bakit naman papatuloy niya na BBM? Diba? Bakit naman yan, papatuloy yan, walang kakwenta-kwento yan. Diba nung tinanong siya ng isang reporter mga sabi niya wala namang kasang kwenta yan, dapat hindi daw papansinin yan. Pero sige, dahil tinanong siya, sinagot sila ni BBM. Yun po ay banat ni BBM. Lahat tumambling makabayan. Pero dito po kay Jonathan Morales, alam niyo po, wala namang sinabi si BBM na inakusahan mo siya. Wala pong ganon. Siya lang po nagsabi mga kababayan. Correct if I'm wrong. Siya lang po nagsabi. Si BBM, wala siyang sinabi na inakusahan mo siya. Ang ibig sabihin na po ni BBM, base sa iyong record, kasi nga meron kang mga kaso. Take note, mga kaso. Kung tignan natin mga kababayan, di ba? In just a span of 2 days, dalawa siyang kaso. Tingnan niyo yan, parang may plano siya gagawin niyang hotel, yung PNP makabayan, yung police station. Dalawa ang kanyang kaso kaagad, false statement at saka yung isa na violation of Sector 91 and 92, I don't know kung ano siya makabayan. Pero yan kasi po, pagsisunungaling, false statement. Diyan po nagbabase si BBM. Walang sinabi si BBM na inakusahan mo siya. Base lang po sa iyong mga kaso kasi nga ikaw ay sinungaling, ang gunggong ka at saka nandamay ka lagi ng ibang tao. Which is, totoo naman talaga, nadadamay siya makabayan, di ba? Nadadamay siya. At saka sa amin po, may gana pa siyang sabi makabayan na nakaawa daw si BBM. Nakakaawa si BBM na sabihin niya, siya po ay may ganang nakakaawa makabayan, mas siya po ang nakakaawa kasi siya po ay sinungaling makabayan. Doon po sa Senado, na kung saan kitang-kita ho natin na talagang napaka-bias po itong ni Senator Bato de la Rosa makabayan. Kasi naging grand slam doon itong si Morales. Diba grand slam talaga eh. Parang hinayaan niya ng airtime, napakalaki pa ang airtime makabayan. At yan po ay napansin, buti na lang, yan po ay napansin po ng kasamahan po ng mga senador ni Bato makabayan. Kaya nga, siguro dahil nga naisip po dito nila ni Jinggoy, naisip po na yung asawa, yung husband po ni Hart, ibang lista makabayan, si Chis Escudero, kasi ayaw nilang mapahiya po yung Senado. Ayaw kasi po nila na ibang senador na kung saan, kasi nga nung una, diba, parang nauto po ni Bato makabayan si Mig Zubiri. Kasi nga ang sabi po ni Bato dun kay Mig Zubiri, gagawa siya dito ng hearing, ang kanyang komite, gamitin niya yung kanyang komite para po dito sa PDLX plus yung isa po na issue, yung sa Baybas makabayan na kung saan halos umabot po ng 2 tonelada po na shabu. Sabi, yan lang po ang dalawa. Pero kalaunan po sa kanyang hearing makabayan, parang nakafocus na kaagad doon kay PBM, pati po kay Maricel Soriano makabayan. Correct if I'm wrong. Diba napansin natin nakafocus na doon na samantalang PDLX lang po. Ang dapat doon na pag-imbestigahan lang po doon kung sino ang nag-leak po ng mga dokumento makabayan. Pero sad to say, doon po sa mga sinasabi po dito ni Morales, nagdadawat siya ito ng iba-iba ng mga pangalan, kahit na sino na lang, pati nga si PBM, talagang dinidikdik niya si PBM makabayan at saka si Maricel Soriano. Sila pong dalawa talaga doon ang nakafocus, nakasentro, na wala na po sa totoong pong goal ang PDLX makabayan. Subutin na lang, pumasok po itong si Jinggoy, pumasok po yung si Chis Escudero at saka yung isa makabayan. Saka alam niyo po, maraming nasaktan doon sa ginawa po ni Jinggoy. Ipinakita lang po ni Jinggoy doon kay Senator Bato de la Rosa kung paano magtanong po ng isang akusado makabayan. Sa isang witness na kung saan nagdala doon ng isang ka-fake newsan.
'Di ba? Kaya nga tinawag nga na Jinggoy na sinungaling yung pong si Morales mga kababayan. Doon po, buti lang pumasok rin po itong si Chis Escudero at nilekturan ito pong si Bato de la Rosa mga kababayan, na lecturan. Kaya nga biglang kambyo kaagad, 'di ba? Alam mo natin sa balita the other day, kumambyo kaagad po itong si Bato mga kababayan, na sabi niya, 'di ba? Talagang sakto po ang ating analysis dito. Na ito pong si Bato biglang nalusaw, biglang nag-marshmallow mga kababayan. Kasi nga napansin natin doon po sa mga sinabi po ni Bato, ang the way siya mag-questioning doon kay Morales, na kung saan hindi po yan nagustuhan ng ibang mga DDS. Alam po natin, siya po'y kinoy po ng DDS mga kababayan. Lalong-lalo na doon po sa mga Maharlika supporter. Mga supporter po ni Hitad mga kababayan. So ito pong si Bato, no choice siya kasi nga sinugod siya ng kanyang kapwa po ng mga senador, nila ni Jinggoy, nila ni Escudero. So ngayon, ito pong si Bato, bigla siyang kumambyo, bumalintong mga kababayan. Di ba ang sabi niya, ang pagiging drug user ni PBBM, Marcelo Soriano, malayo sa katotohanan. So doon pa lang talagang sinampalan niya ito pong si Digong mga kababayan. 'Di ba? Kasi nga kung maalala natin doon po sa rally sa Dumaguete, na kung saan 'di ba sinabi po ni Digong, sabi ni Digong na doon daw sa mga nagdududa daw kay Bato de la Rosa, doon po sa mga galit ngayon kay Bato de la Rosa, na dapat daw bigyan daw natin po ng trust si Bato kasi alam daw niya ang kanyang ginagawang kabayan. Sabi pa nga ni Digong, dagdag niya na in the end daw ilalabas daw dito ni Bato de la Rosa ang buong katotohanan mga kababayan. So I am sure dahil po si Digong nagsabi nun, so nag-asa ngayon yung kanyang mga alipuris, yung kanyang mga nauto mga kababayan na maggunggong talaga, nag-asa sila na papabor sa kanila yung sasabihin po na last ni Bato de la Rosa. Pero ano ang nangyari? Bumaliktad si Bato mga kababayan. Ang daming napahiya. Mukhang sinampal back to back ito pong si Digong mga kababayan. Kaya nga iyakan si Digong. At mamaya, meron tayong ilalantad na baho ni Digong mga kababayan. Kasi nga 'di ba si Digong, alam ho natin na siya ito'y feeling pa-simple lang, para lang pa-underdog mga kababayan. Pero alam niyo ba, meron pong sikreto si Digong. Meron po siyang sikreto mga kababayan. Kasi nga lagi niyang sinasabi na ang kanyang bahay simple lang daw, simpleng pamumuhay lang siya, kumakain sa mga gilid, saka yung mga simple na mga pagkain. Di ba yan po laging nalalaman natin? Ngayon, may video po si Sir Ivan, ipapakita natin kung saan ang kanyang hideout mga kababayan. Itong hideout po ni Digong, possibly, malaking posibilidad mga kababayan, nandun rin po ito nagtatago itong si Quiboloy. Okay, so pagpatuloy po natin, mamaya ang tungkol po kay Morales, tungkol po kay Digong, at saka marami pang ibang mga kababayan. Kasi nga, meron pong nagsalita, ito pong mismong isang Duterte mga kababayan. Yes, isang Duterte po, isang kanyang pamangkin na kung saan talagang isang kritik po ng mga Duterte noon pa man mga kababayan, na kung saan kinanta niya ang attitude po dito ni Digong, lalong-lalo na. Ito pong kay no comment mga kababayan. No comment, ito pong si BP Sara. Marami siyang sinabi dito, lalong-lalo na, sabi po mismo ng pamangkin po ni Digong na hindi po karapat-dapat na maging presidente ito pong si BP Sara mga kababayan. At bakit? Pag-usapan natin yan mamaya. At ang lalo na, bumaba na po itong si BP Sara mga kababayan. Bumaba na po. Okay? Kung bakit? Pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibitato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start again mga kababayan, mag-start tayo, siyempre kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga DDS na mga matitino
Nandiyan po kasama natin ang mga Pinklawan or yung mga Dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So sa ating mga haters, I missed you and I love you all. Na-miss ko kahapon mga kabayan. Bakit? Kasi nga si Sir Ivan, lumipat ba ako ng ibang flat? Kasi ang flat ko noon makabayan, doon kasi sa iba, sa taas na floor, sa third floor. So medyo hassle kasi doon makabayan kasi nga ang hina ng internet doon eh. At saka i-maintenance po yon na may-ari po dito sa sa pinagtuluyan ho namin. So lumipat ako dito sa baba makabayan. So kahapon talagang bugbog po si Sir Ivan kasi nga marami akong hinakot po na gamit ng Sir Ivan. Included ang aking pong higaan. So medyo naubos aking aking lakas makabayan. Naubos aking lakas. Kaya hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan. Pasensya po, pasensya. Sayang nga kahapon ang dami mga pasabog makabayan. Pero siyempre, meron po ngayong pasabog si Sir Ivan na kung saan hindi to nabalita po ng kaibigan natin, ng kasama natin po ng mga vlogger makabayan. I can assure that may pasabog si Sir Ivan na ito po hindi po nabalita ng iba. At saka, alam nyo makabayan, talagang ang buso ko ngayon hinihinga si Sir Ivan. Pasensya po, pasensya. Hiningan ako kasi nga, nagluto kasi ng masarap po na tinola ang kasama dito. Maraan na palibutan kasi sa Ivan ng mga chip cook dito makabayan. Ang luto po ni Kapitan Leo, ang sarap kasi parang tinula siya na isda, tapos meron siya mga dinagdag makabayan. So sakto talaga napasarap sa kain si Ivan. Talagang busog na busog ako, kaya nga hinihingal ako So anyways, before tayo pupunta doon sa mga before nga pala tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, madidibang tayo po ng mga fake news ng kabilang kampo. Dito muna tayo po sa good news ng ating gobyerno at saka kay PBBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaabot ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City na apektado ng El Nino. Yan ang ulat ni Mera Las Moras. Abot-abot ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Zamboanga City matapos ang ginawang pamamahagi ng tulong at serbisyo kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Partikular na hinatiran ng tulong dito ang mga magsasaka at mangingisdang lubos na apektado ng El Nino phenomenon. Sa kabuuan, nasa 60 million pesos na halaga ng ayuda at serbisyo ang naipamahagi, hindi lang para sa mga taga Zamboanga City, kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Masaya po, ma'am. Masaya po kasi nakakatulong ito sa aking mga pamilya, ma'am, lalong-lalo na sa mga anak ko. Malaking tulong po talaga yung ginawa niyong Bagong Pilipinas. Ngayon, lalo na dito sa barangay namin. Salamat po. Maging ang mga lokal na opisyal sa lugar, lubos ding ikinalugod ang ginawang hakbang ng administrasyon. Alam niya na malaki yung epekto ng El Nino dito sa lugar namin, especially sa kabuhayan ng mga farmers. Actually, we are very thankful yesterday that mismo si President PBBM pumunta dito sa Region 9, kasama ko yung ibang governor, tapos nagbigay siya ng tulong. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng iba't ibang hamon na hatid ng El Nino, walang lungsod o probinsyang maiiwan dahil lahat tutulungan ng pamahalaan. Imbes na mga tao rin ang dumayo sa mga ahensya ng gobyerno, ang gusto ng presidente, mga otoridad mismo ang lumapit sa publiko. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan sa banta ng La Nina phenomenon. Anya, nakatutok na rin ang iba't ibang ahensya rito. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga
at sa mga karatig bayan ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Sa hiwalay na pagtitipon naman sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City pa rin, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Health Secretary Ted Herbosa ang paglulunsad ng Lab for All Caravan. Hatid dito ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada na isa sa mga punong abala sa mga naging caravan na ito at siya ring nangangasiwa sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair, sanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pinalakas na serbisyo sa ating mga kababayan. Mensahe naman niya para sa mga kritiko. Sinisigurado lang po ng mahal na Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, isang politika lang po ang pinupuntahan nito. Politics of service lang po ang nais ng Pangulo. Kung may politika man, dapat nakaboil down doon sa serbisyong bayan at makinabang ang tao sa politikang yan. Whatever it is, maghanap na lang sila ng ipupuna sa ating administrasyon, pero hindi po titigil ang administrasyong Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang serbisyong bayan sa lahat ng Pilipino. Sa mga susunod na linggo, inaasang ihahatid din sa iba pang panig ng bansa ang iba't ibang serbisyong handog ng gobyerno. Isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga mahihirap na nangangailangan ng pabahay. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. That is the objective of the President. If we can give them for the poor, alam mo naman ang presidente natin gusto talaga makatulong sa mahirap. So we will pursue this with the League of Provinces. Pagbigay ng lupa o titulo sa mga mahihirap kung hindi sila mabibigyan ng pabahay. Yan ang target ng Administrasyong Marcos Jr. ayon kay Philippine Reclamation Authority Chairman Attorney Alexander Lopez, kasunod ng nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU sa ilang mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag ni Lopez, ito ay nahalin tulad sa Poverty Reduction Advocacy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang bagong buhay para sa mamamayan o BBM program na naglalayong paigtingin na maibsan ang kahirapan sa bansa. Ipinaliwanag din ng PRA na walang dapat ipangamba ang mga Pilipino ukol sa pagmumulan ng lupa na gagamitin sa reclamation. Ayon kay PRA General Manager at CEO Engineer Cesar Ciador Jr., manggagaling ang mga material o lupa mula sa government quarry sa San Nicolas Shoal, kung kaya't masisiguro ng mga Pilipino na lisensyado at hindi makakasira sa kalikasan ang magiging proyekto. At kapag natapos na ang mga ito, may kukumpara ito sa mga developed cities ang Maynila. Yeah, definitely it's good for the people because it will generate jobs. Good for the economy because we are producing a high-valued land out of the water. And once this is going to be developed, it will look like a Singapore city or another city in Asia that will rise here at the reclamation area. Sa tulong ng mga eksperto sa reclamation ng ibang bansa at sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya, tiniyak ng PRA na ligtas ang kanilang gagawin. We are assured that like most of these countries that have reclaimed, Philippine reclamation is not only safe, it's not only environmentally sound, but it is also it will also help the progress of the country. Panatag din ng PRA na makakatulong ito sa pag-usbong ng ekonomiya ng bansa. Okay, so palakpakan naman natin makabayan. Ito po ang ating ebidensya na nagtatrabaho talaga ang ating gobyerno. Nagtatrabaho po si PBBM. Kasi lagi pong iniisip ni PBBM makabayan kung paano po mapalago ang ating ekonomiya dyan sa Pilipinas at paano rin po mabigyan po ng magandang buhay ang mamayang Pilipino. Ito po ay taliwas sa sinasabi po nito ng mga anti-Marcos na lagi daw tulog si PBBM makabayan. Lagi daw nagpa-party-party, wala daw ginagawa po sa bayan natin. Sila po ang fake news, hindi po ang gobyerno makabayan. Alam nyo ba? Diba last time na ibalita ko dito na meron pong 20 pesos per kilo na bigas na ibininta doon po sa Matagub Leyte makabayan. Diba sabi ko at saka meron ipanikita po na isang placard, isang tarpaulin makabayan.
Ang nag-forward sa akin mismo po ay taga Matagao Leyte at yun po ay hindi fake news. Marami kasi nag-comment mga kabayan dun po sa ating last vlog na fake news na Sir Ivan. Kasi kung maalala ho natin, di ba meron pong interview si PBBM na kung saan the same po nakasama niya, sinagot po yung tungkol po kay Morales mga kabayan na meron din pong nagtanong doon tungkol sa Kadiwa Store na kung saan nagbinta daw ng 50 pesos per kilo ang bigas sa makabayan. Na kung saan ibig sabihin ng reporter na yon na ang ibininta daw na bigas doon sa Kadiwa Stores ay 50 pesos per kilo na bigas, hindi daw 20 pesos per kilo na bigas makabayan. At yan po ay sinagot kaagad ni PBBM na yan po ay fake news. Kasi sa pagkakala niya makabayan, nagtitinda ang Kadiwa Store ng 29 pesos per kilo na bigas makabayan. Pero sometimes, meron naman kasing 20 pesos per kilo. Pero depende kasi yan sa grupo po ng mga magsasaka makabayan. But normally, sabi po ni PBBM, fake news ang 50 pesos per kilo na bigas, yun po ay paninira makabayan. Ang katotohanan dito, 29 pesos per kilo na bigas ang ibininta po na bigas dyan po sa Kadiwa Store. May pinakita ako makabayan, di ba kahapon doon po sa Matagao Leyte. Sabi niya fake news daw ako. Hindi na kasi naintindihan na yung grupo po ng magsasaka doon po sa Matagao Leyte makabayan, yung grupo po ang ay Unlad. Wala kong sinabi na yun po ay sa Kadiwa Store makabayan. Sinabi ko ba sa Kadiwa Store yun? Di ba hindi? Yun po ay inisyatibo po ng dalawang grupo na magsasaka makabayan. Alam nyo ba? Tanga lang sa mga Tagalite, alam to eh. Dito po sa ating mga kababayan po, mga viewers, alam nyo ba na isa po sa supplier ng bigas the whole Leyte ang Matagao makabayan? Diba taga Matagao, sa mga part of Leyte, alam nila yan eh. Ang Matagao Leyte po, isa ho yan sa supplier ng bigas na reserve po sa iba't ibang bayan makabayan sa Leyte. Kaya nga, kayang-kaya nila magbenta po ng 20 pesos per kilo na bigas. So yun po ay inisyatibo ng grupo po ng mga magsasaka doon makabayan. So hindi po yun fake news. May challenge ako, kasi maggunggong itong mga anti-Marcos eh. May challenge ako, kasi nga marami sila ng comment doon, fake news ako, wala daw 20 pesos per kilo na bigas. Saka hinanapan ako makabayan na saan na daw ang promise, ang pangako ni PBBM na 20 pesos per kilo na bigas. Okay? May challenge ako sa lahat po na nag-comment noon, sa mga anti-Marcos, bigyan nyo ako ng video po ni PBBM na sinabi ho yan ni PBBM na pangako niya ang 20 pesos per kilo na bigas. Deal? Ang in return to, bibigay ako na pong bahala, magbibigay sa inyo ng isang sakong bigas monthly. Monthly, deal yan. Monthly, akong bahala sa inyo magbigay sa inyo ng isang sako na bigas kasi nga para mga patay gutom kayo eh. Puro 20 pesos per kilo na bigas na nasa isip nyo eh. Walang problema, akong magbigay sa inyo isang sako monthly as long as makapag-provide kayo ng video na sinabi talaga ni PBBM na pangako niya yan. Deal? I-forward nyo sa akin sa Facebook. Okay? So kapag wala kayong may provide po kay Sir Ivan na video galing po kay PBBM na pangako niya ang 20 pesos per kilo na bigas, wag na kayong mang-comment. Okay? Deal? Patuloy tayo makabayan. Ang sarap ang asar eh. So anyways, before doon sa aking pasabog, kasi nga meron pong ipapakita ko na sa inyo makabayan yung banat dito na mismo pong pamangkin ni Digong makabayan kung ano ba ang kalidad, ano bang baho dito ang ginagawa po ni Digong at bakit ayaw niya. At mismo po sinabi po ng kanyang pamangkin na isang Duterte na hindi po karapat-dapat na maging presidente itong si Bibi Sara kasi nga hindi po siya qualified makabayan, incompetent. At mismong sinabi rin po ng kanyang supporter, mismo DDS supporter makabayan na kung saan talagang nadulas po. Kasi sinabi niya mismo ang kanyang supporter po ni Bibi Sara na brainless daw itong si Bibi Sara. You heard it right, brainless daw itong si Bibi Sara. But before that, i-share natin, nandyan po si Sarah Brightman Vlog, Eduardo Rabago, nandiyan po si Vicencio Biscucho, Mercy Emplio, Emma Ordones from UAE, hi to Idoy Chokdi, nandiyan po si Corazon Tuwang, hi to Tinkerbell, Army Lagasor from Sacramento, nandiyan po si Lilian Laliabe, hi to Biyahe ni EGTV from South Korea, Rales Carlinga, hi to Angelita Holsanger, Rodelyn Tan, Daisy Reconalia, Florife Gumapak, and hi to Ma'am Jeline Quiazon. Okay. So ngayon makahabaan ko, unahin muna natin ito pong ating pasabog kasi nga natawa kasi ako dito. Bakit si Ivan? Nag-post
ito pong DDS po supporter, ito pong nangalan po na si Roselyn Diaz, mga kababayan. Roselyn Diaz, isang pure po na DDS, ang nag-post siya doon mismo sa kanyang account, mga kababayan, saka tinag pa nga yung Duterte, mga kababayan. Ang sabi niya, good morning, ito po yung kahapon, mga kababayan. Sabi niya, good morning, happiness, Friday, everyone. Kahapon, Friday pa pala to, Friday, sorry. Happy Mother's Day to all, Mami. Mama sa buong mundo. Our brainless and beautiful na FULL, BP Inday Sara Duterte. Heart po na green, yan po yung sun po sa DDS, mga kababayan. At saka, meron pong sun po na agila, kasi siya po ay agila, mga kababayan. Brainless, sakto talaga. Sakto lang po sinabi po ng isang supporter, no? Brainless si Bebe Sara. Kinuyog. Brainless naman talaga. Totoo naman talaga, mga kababayan, eh. So anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung interview po dito ng isang Duterte, mga kababayan, na kung saan ayaw na ayaw niya kay Digong, ayaw na ayaw rin po kay Bebe Sara, kasi hindi sila talaga dapat po maging presidente, mga kababayan. Sino siya? Siya po si Noel Duterte. For more details, let's watch this. I'd like to ask you first, tell us something about yourself and how are you related to President Duterte? Something about myself. Well, I grew up in Davao City. I lived there for my first 24 years of life. Studied there, finished medical school there. And after that, I left for Manila and then the US. I'm related to him because he's my dad's brother. Your dad's brother? Your father mo, younger or older than the president? Yeah, the president is the oldest of the boys. Okay. And you are now based in New Zealand, right? Correct. Okay. What do you do there in New Zealand? I work as a psychiatrist. Okay. Very interesting. Okay. Were you close to the president? Before he became the president, of course. No, not close. So how would you describe your relationship with him back then? I don't really know him like personally that well. I hear stories, or I heard stories when I was growing up from our other relatives. Are you happy being a Duterte? Being a Duterte, yes, because being a Duterte for me was something I kind of made myself. When I was growing up in Davao, I wasn't, before he even entered politics, I know that their father was the governor, but I never identified as the daughter of, or the cousin of, or the niece of, or the granddaughter of. I was just Noel. So I kind of made Noel Duterte my identity. So it had really very little to do with whatever they did. Basically, what you achieved, where you've gotten this at this stage in your life, has nothing to do with your being a Duterte, no? Yep, that's correct. Pero I'd like to know about your thoughts. Kasi nga, of course, the president, at least based on mga surveys now in the Philippines, he remains very popular. Okay, there are many different reasons regarding that, according to political scientists and analysts. But of course, a lot of Filipinos are also not happy with the way he has been running this country since 2016. At first, I was really horrified to learn that he was running. I didn't really believe it. So, lesson learned. I should believe things that I hear. I was told about it back in 2013 by some people from Davao that he was going to run, and I really said, no, that's not going to happen. Pero yung pala totoo. My gosh. So yes, 2013. Yeah, may balita na umiikot-ikot siya around the country, na parang soft campaign, kumbaga, nagpapakilala. So, may nagsabi sa akin noong 2013, it was about December, na yun nga daw, yun ang kanilang ipupush. He's going to be the next president. I'm like, no, imposible. But apparently, pwede pala. Why did you find this horrifying nung time na yun?
I didn't feel he was qualified to be president. And I just thought, knowing his mouth, how that would be on a national scale, international scale pa, imagine that. So I once told one of my high school classmates who asked me about him, I said, really, hanggang Davao lang dapat talaga siya. He should not try for more, but Ibig sabihin, kasi ang style nila ng 2015, they packaged him as a reluctant candidate, someone who didn't want to be president at all, but because of supposedly overwhelming clamor on the ground, he was forced to substitute, diba? Remember that, December 2015. So based sa account mo, as early as 2013, talaga nagpaplano na pala siya. Yun ang narinig ko. May nagsabi sa akin. Okay. Ano yung talk to us about your interesting exchanges with people. You were in New York, diba? Nung time na when he was elected. Ano yung mga usual na tanong sa'yo? Especially after he started talking the way he does. After, for example, when he cursed Obama, when he cursed the Pope, when the drug war was unleashed. A lot of Filipinos in New York at that time were actually for him, at least where I was. Like yung mga Pilipino na kilala ko in New York. They were impressed siguro by the style of speech na, you know, he's unfiltered. He just says whatever is on his mind. They probably voted for Trump too, actually, come to think of it. So a lot of questions that I got were, wow, kamag-anak mo, oh my gosh, just like impressed sila. And I'm like, really, there's nothing to be impressed by, but okay, whatever. Ano sinasabi mo sa kanila when they were telling you, impressed sila sa'yo? I would say there's nothing to be impressed by. After he won, I would actually put it out bluntly. He kills people. Like, why do you admire him? And usually that stops the conversation. Then they don't really, want to talk to me about it anymore once I say that. So ano siya, parang the conversation immediately stopped. As soon as they don't continue to engage with me. Parang conversation killer siya. Pag sinabi kong, pumapatay siya ng tao, talagang totoo yun. And then they'll say, talaga? Okay. Next topic. Hindi sila naniniwala. You got that sense na they didn't believe you? Yeah. Hindi sila naniniwala. But when the bodies started piling up, how were the conversations like between you and others encountered in the streets, for instance? Yung iba, medyo natahimik. Hindi na sila masyadong nagtatanong about him. Pero yung iba, bilib na bilib pa rin. Meron akong colleague dun sa New York na talagang sa healthcare, na talagang bilib pa rin hanggang ngayon. Feeling niya dapat si Sara maging presidente next. Yung decision mo to go public about your criticisms dun sa president, was this a conscious choice or this is something natural? Para bang you had to do it. Someone had to speak out from among the Dutertes. Yes, I felt that someone had to speak up. I was reading iba pa yung Facebook ko noon Noong 2016, it was my old Facebook account where I was connected with a lot of classmates from Davao. And it was really horrifying to see posts nakikipag-away, ng nag-iinsulto. It was not nice. And then the news of the Korean businessman who was killed by the police. Sa Camp Crame, CG. Camp Crame, yeah. After that, it was really like somebody has to say something because wala talaga that I saw from Davao who was saying anything except privately. So I felt no, this can't go on. Somebody has to say something, and I guess it'll have to be me. So I told my mom before I started, actually. Nag-usap muna kami. Sabi ko, this is what I'm going to do. Magagalit siguro yung mga friends mo sa'yo. Sorry. So, ano sabi niya? Okay lang. She was for it. So siya mismo, she's not happy with the way
your uncle has been running the Philippines. No, my mother never liked him. Of course, more than 5 years na si President Duterte dito sa posisyon. Mm-hmm. I don't know how to phrase this, pero do you feel a sense of disappointing vindication? Now you're not happy that you were correct with your warnings way back in 2016. Na lahat ng mga sinabi mo, nangyari, nagkatotoo. Hindi naman ako nag-predict. Pero, well, predict ko yung kanyang mouth. Internationally, it would not be received well. I kind of saw that coming. Kasi they've been in control of Davao for more than 20 years, more than 20 decades. More than 20 years, more than 2 decades. Mm-hmm. And hindi ko madaling basahin kung ano yung ginagawa nila ngayon. Diba there was a time in Davao na nag-switch sila ng anak niya. Duterte was vice president dahil term limited na siya. And then Sara Duterte served as mayor. Mm-hmm. Mukha bang ito yung something na knowing the Dutertes, they could and they would do at the highest levels of elective office in the Philippines sa Malacanang? Yes. Bakit? Once you taste power, it's hard to let it go, or this kind of power. Which is probably the reason why hindi nila napapakawalan yung Davao, because, why should they? They have it all there. They're treated as royalty. Ginawa silang parang hari at reyna. Si Sara, but is she even competent to serve as president? As president, I don't believe so. Why? I don't think she has the temperament, actually, number one, to be president of a country, because that requires a great deal of discipline, patience, integrity, actually. So I don't think that she's able to handle all the things that she'll be required to handle with that office. But between Sara and her father, who do you think would be better or worse? Neither. Mostly because they're very without one you can't have the other. Parang ganun. Does that make sense? Yeah. Si Sara, yung political career niya, was born out of the popularity in the dynasty created by the father. Yan ang ibig sabihin. Yes. Yung away na mag-ama, is that believable? Kasi magkaaway sila lately, di ba? I don't know kung na-monitor mo yun. Nag-issue na statement si Sara Duterte, sinasabihin yung tatay niya, na kung tatakbo kayo, at saka si Bongo, huwag nyo na akong gamitin. In so many words, di ba? Yan ang gusto niya sabihin. Yeah, I read that. Mukhang totoo ba yung away na yan or mukhang drawing? Oh, I'm sure they argue a lot. I would say that the family is very prone to arguments and debating, especially with political views. But that particular argument specifically, I think is not really real. Because either way, one of them is going to run or both of them are going to run. But someone is going to run. So. Pero di mo masyadong garapal yan. Sara Duterte running for president and President Duterte running for vice president. Yeah. But they've done lots of things that are really not great the last 5 years. So they're not going to think that's anything shameful or garapal. They've been involved in all sorts of exposés or what do you call it? Media attention that doesn't show, them in a good light. Mm-hmm. But they don't seem to care, so. But ultimately, you think President Duterte would endorse the daughter? Yes, because he would endorse anyone who can protect him. From what? Anything. Consequences.
yung mga kasong pwedeng i-file sa kanya pagbaba niya sa pwesto? Mga kaso, mga, mga kaso ganun. Yeah. So, kung sino man makakaprotect sa kanya, and he trusts very few people, and his daughter is one of them. O, di ba? Mismo na ang kanyang pamangkin makaabayan, nagsabi niyan. Di ba? Pamangkin na mismo sabi, natatakbo lang po itong si Bibi Sara bilang isang presidente para protektahan po ang kanyang papa makaabayan, yang si Digong. Protektahan po sa mga kaso, mga consequences, kasi nga, siyempre, alam makaabayan, wala kasing iba na puprotekta dito kay Digong, kundi mismo po ang kanyang kalyado, lalo-lalo na ang kanya pong anak makaabayan. Kaya nga ako na, make sense talaga na ngayon pa lang, ingay na ingay talaga sila at gustong-gusto talaga nila na tatanggalin po sa pwesto itong si PBBM. Bakit? Issue po ng ICC makaabayan. Issue po ng mga kaso dito ni Digong. Kasi nga, diba, lately lang, unti-unti na po ditong nahubaran na po ang baho po ni Digong makaabayan. Diba, marami tayong nalaman dito, mga secret deal niya sa China, iba pang mga kaso, at saka dito sa mga patayan, sa AJK, ICC, kaya gusto talaga nilang tatanggalin na po sa pwesto itong si PBBM. Lalo na ang kaso po ni Kibuloy makaabayan. Kasi sila'y atat na atat. Kasi nga kapag maupo na po bilang isang presidente or makabalik po ang isang Duterte bilang isang presidente po sa Pilipinas makaabayan, mawawala lahat po ang mga kaso ni Digong. Kaya dapat tayo po ay magtulungan makaabayan na hindi na po dapat talaga makabalik po sa pwesto itong mga Duterte, lalo na ito pong si BP Sara makaabayan. Bakit? Integrity? Wala yan makaabayan. Walang integrity. Hindi niya nga kayang piliin po ang Pilipinas. Pipiliin niya ang China over sa Pilipinas. Dito pa nga lang sa isyu po ng West Philippines si makaabayan, hindi niya kaya magsalita against sa taga-China. Diba? Tas integrity? Wala po. Political immature pa po itong si BP Sara. Lalo na siya po ay incompetent at brainless. Ayaw po mismo sa mga DDS, di ba? Kaya hindi po siya qualified na maging pong presidente makaabayan. Ito pong si BP Sara. So kaya nga tama lang po ang ating panawagan po this coming May 17 sa Liwasang Bonifacio, Sara Duterte resign. Tama lang po yan makaabayan kasi nga ulitin ko lang po dito, hindi po karapat-dapat maging isang DepEd Secretary itong si BP Sara kasi ang mga issue dyan sa DepEd hindi niya natugon na makaabayan. Bakit? Inaatawag lang po niya ang kanyang pamumulitika, inaatawag lang po niya ang kanyang early campaigning sa iba't ibang lugar at puro na po photo ops ang kanyang ginagawa dito at puro siya pasaring po sa ating presidenteng PBBM. Kapag mayroong rally makaabayan, suportado po kagad ni BP Sara ang mga rally. Kasi sila po atat na atat na ibaba po sa pwesto si PBBM para makabalik po ang Duterte para pumawala po lahat ang kanilang kaso makaabayan. Okay? So bakit mag-jump po sa doon po sa ibig kong sabihin na bumaba na po itong si BP Sara? Before that, shoutout natin. Nandyan po si Ashen. And hi to Benji Somaylor from Molino 4 City o Bacoor, Cavite. Shoutout daw sa kanyang wife. Hi to Feli Pilipina. Nandiyan rin po si Axel Roses. Hi to Mary Jane Tan. Siya nga pala si Feli Pilipina. She's from Ilocos Norte, Bacaabayan. Nandiyan rin po. Shoutout daw sa shoutout from Manila. Greetings from you, sir. So pasensya po, no? Ito po yung lagi kong sinasabi dito at saka ina-advise sa inyo na sana ang inyo pong YouTube handle, account, dapat i-update po natin. Kaya nga, user na nakikita ko sa inyong pangalan. So pasensya talaga. Sabi daw, shout out daw from Manila. Greetings from user. Nandiyan po si Nida Wibrech, Evelyn Garcia. Hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jem of Cute Cebu City. That is greetings come from Rodolfo Randada Rabor. Hi to Baby Macdoms, Nonamod, NQT Edna. Nandiyan po si Victor Roven, Elsa Hoffman, Giselda Langbat, Alicia Leak, Beth Modisto, Gemma Sampilo Camarines. Hi to Paul Cabrera, Mirna, Shemezu LV, Edwin Salamanca. Nandiyan po si Apple Nash, MG Petet, and hi to Lia Carrascal. Okay, so ang ibig kong sabihin makaabayan na si BP Sara ay bumaba na. Kasi nga, ayon po yan sa inilabas po na bago na survey rating ng Tanjere. Ayon po sa balita, approval at trust rating ni PBBM tumaas. Bumaba naman kay BP Sara. Kasi ayon dito sa balita makaabayan, mabasahin ko lang po para meron tayong konteksto. Sabi dito,
Bahagyang tumaas ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Abril 2024. Habang bahagyang bumaba naman ang kay Vice President at Department of Education Deputy Secretary Sara Duterte ayon sa survey ng Tanjere. Base sa lumabas ng survey ng Tanjere, mula 41% noong Marso ay naging 42% na ang satisfaction rating ni Marcos nitong Abril 2024. From 41% mga kabayan, tumaas po to 42%. So, isang puntos din ang itinaas ng Pangulo sa kanyang trust rating. Mula 54% noong Marso ay naging 55% na ngayon noong April. So yan po ay good news mga kabayan kasi nga unti-unti na po ditong nalamdagan po yung mga pag-iisip po ng mga anti-Marcos, yung iba po na hindi po naniniwala noon kay BBM. Ngayon, meron naniniwala sa kay mga kabayan. Kaya nga tumaas na po yung trust rating, pati po yung approval rating ni BBM. And that is a good sign, that is a good news mga kabayan. So ang taong bayan, nakita na po nila dito, ito pong pagsisikap ni BBM, ang pagiging hardworking na kung saan talagang tinugunan niya dito yung mga issue dyan sa Pilipinas. Ginagawan niya ng paraan para po para po ma-resolve yung mga issue dyan sa Pilipinas in terms po dito sa mga bilihin po ng bilihin natin dyan sa Pilipinas, yung issue dyan sa ekonomiya, kung paano po magkabahay po ang mga Pilipino at kung paano rin po mapataas ang JTB growth dyan sa Pilipinas mga kabayan. Yan po ay unti-unti nang nilang nakikita. Bakit? Kasi siguro nakita niyo na po si Sir Ivan na lagi kong ibinibalita dito yung mga ginagawa po ni BBM, gayong yung mga programa po ni BBM, yung plano po ni BBM in the future. Baka siguro nakita nila si Sir Ivan. At nakita rin po nila yung platform po ng ating gobyerno na doon rin po ibinabalita yung mga good news ng ating gobyerno, yung mga plano ng ating gobyerno at ano na ang nangyari ngayon, estado po ng ating gobyerno in terms po sa ekonomiya at saka yung mga proyekto mga kabayan, di ba? Kasi nga nakita na dito ang yung mga ginagawa po noon ni Digong, mga nangyari po sa previous administration na kung saan yung mga kabulustugan noon ni Digong na kung saan sabi po niya maganda daw nagawa ni Digong noon makabayan. I don't think so. Marami pong failure si Digong na yan po ngayon pilit inaayos po ni BBM. And it's a good thing at good news po, yun po ay natugunan kaagad ni PB Makabayan. Kaya nga galit ng galit lagi itong si Digong Makabayan. Kaya nga talaga insecure na insecure siya dito kay PBM. Diba sinasabi niya na English ng English, hindi daw nakatapos na ng college. Well, wala problema naman ho yan. Kung hindi po nakatapos ng college, so beat it. Kasi sabi ng Makabayan, hindi daw nakatapos ng college si PBM. Walang problema. As long as ngayon, nakikita po yan ng mga Marcos supporter na mga pinklawan, si PBM na maganda po ang nagawa sa Pilipinas. Tingnan nyo, sabi pa nga nila na hindi daw nakatapos ng college si PBM, pero maganda ang nagawa Makabayan. Unlike doon, sa isang gonggong na nakatapos na siya, marami siyang experience sa politika, at saka, diba sabi niya na English si PBM? Well, English si PBM kasi nga mautak Makabayan. Si Digong, puro lang mura ng mura. Bakit? Siyempre, tagang kalye, ang kanyang attitude Makabayan, ang kanyang ugaling kalye talaga. Kaya wala pong masyadong nagusto po ng lider po ng ibang bansa dito kay Digong kasi nga puro lang mura ng mura Makabayan. Si BBM, he's a great salesman. Kasi marami siyang naengganyo po ng mga investors from other countries na mag-invest sa Pilipinas. Kaya kung napapansin niyo po, diba, unti-unti na ditong nagkaroon ng mga trabaho po ang ating kababayan. Ayon po yan sa latest survey po ng PSA na bumaba na po dito yung mga unemployed na mga Pilipino sa Pilipinas kasi marami na pong Pilipino nakakaroon dito ng trabaho sa Pilipinas dahil po yan sa mga investment na nakuha po ni BBM. Nagmaterialize na po sa Pilipinas Makabayan. Si PBBM, English ng English. Si Digong naman, mura ng mura. Bakit siya mura ng mura? Kasi gusto niyang pagtakpan ang kanyang mga failure Makabayan. Diba? Gonggong kasi. At saka nga pala, baka si Morales, nakalimutan ko na. Sa pagkakala mo, Morales, nakalimutan kita. Hindi po. Kasi sabi niya Makabayan, babalikan na po natin. Kasi sabi dito ni Morales,
'Di ba? Sabi niya na yung daw pagsagot ni PBBM sa kanya na tinawag daw siya na isang professional liar mga kababayan at saka inahalantulad siya sa isang jukebox. Yan daw ay epekto sa paggamit daw ni PBBM na ipinagbabawal daw na gamot mga kababayan. Bangag daw. Babalik rin natin. Sino ba dito yung bangag? Si PBBM o si Digong mga kababayan? Sige nga Morales, sino ang bangag dito? Si PBBM o si Morales? Sa to si Morales bangag yung gunggong na yan eh. Sinungaling pa. Sino ang mas bangag dito? Si PBBM o si Digong? Di ba mga kababayan? Klaro nga si Digong kasi nga every time po meron siya mga sasabihin mga kababayan, kalaunan biglang bumabaliktad. Di ba? Marami siyang ngaw-ngaw dito kahit ano lang kanyang mga sinasabi against dito kay PBBM, paninira kay PBBM at kalaunan bigla po siyang babaliktad mga kababayan. Yan po ay totoong adik at totoong bangag. Bangag siya sa fentanyl mga kababayan at bangag siya sa marijuana, sabi niya eh. Di ba? Again, question natin dito, sino ang totoong bangag? Si PBBM o si Digong? Please comment dyan sa baba at sa babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. And also, sino po ang confidential informant ni Morales mga kababayan? Please comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Katulad po dito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Babasahin niyo lang po. Di ba Morales? Sakto ba yan? I think siguro sakto niya mga kababayan, di ba? Confidential informant, baka nga si Digong. Si Digong kaya yung yung confidential informant ni Morales? Mukha, pwede. Anyways, mga kababayan ko, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating manakal ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing mapalapit o malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan. Ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.